Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB. Oras ngunyan, nagwa na kita mga tugang nin 38 minutos makalis na po, na alas 10 nin pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang marahay na aga po sa inyo po. Saldaw po tabi kita ngunyan kan Martes, mga tugang asin pizza. Pizza 24 na kita ngunyan kan na Hunyo 2025. Yaon dyan kay ba na niya to sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis. Asin ba na mga tugang si Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang duman sa mga parantabay ta, sa papitik-pitik lang, ako po si Pitik Junal Cuba. Good morning, marhay na aga po sa Saindo Kabos. Kumusta ka mo? Ano man po ang sindong pinagigibo sa mga oras na ini? Mga tugang, marhay na aga po sa Saindo Kabos. Sa mga kababayan ta po, mga tugang, pwede ka mo magpaabot po kan sa indong mga impormasyon, mga sumbong, asin komentaryo, siyempre, permindong ginigibo greetings, Pwede po yan ipadaradig di po sa laugkan na programa sa tuya pong babasahon. Pilipinas, good morning. Sa tuyang mga parantabay sa Bicol, marhay na aga. Sa party po mga tugang kan na probinsya kan Camarines Sur, marhay na aga. Paborito kong probinsya sa Bicol Region, pinakamagayon sa Bicol, asin man pangtulo sa pinakamayaman na probinsya sa intirong Pilipinas. Marhay na aga po sa Indo mga tugang. Marhay na aga. Bueno, mga tugang sa tuya pong mga kababayan, bago kita magpuon, maagad po kita ngayon bendisyon sa mahal na Diyos, tabangan kita sa satuya pong trabaho ngunyan aldaw, kaya uya po ang satuyang daily bread. Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Mateo 16:24. Amen. So iyan po mga tugang sa tuya pong daily bread. Ngunya na pagka-aldaw, duman po sa mga kababayan ta na nag-aantabay po digdi sa laogan na programa. Sige, mga tugang sa mga kababayan ta, digdi padagos-dagos na pinakamainit na issue, iyo pa man giraray, and partibismo kan na ralaban na duman po sa lugar kan Middle East, iyo pa man giraray, na pinakamainit sa pagultanan po mga tugang kan na nasyon kan na Israel, asin man nasyon kan na Iran, nakadaramay na gabos, apektado na po ang intirong kinaban na mga tugang sa ralaban na ini, sa padagos na pirang aldaw na nagkakaigwa po nagkakaigwa mga tugang kanda gera sa pagultanan po kanda Iran asin man na Israel. Digdi anda pagulantukan na presyo kan na produkto nga petrolyo, iyo po ana saro sa dahilan, saro sa dahilan na kaniyo kaya apektado ang mga nasyones. Lalong-lalo na Pilipinas sa mga tugang, grabe ang epekto na pinagadara kani. Sige ang mahal ka na presyo ka na produktong petrolyo, and pati naman itong mga
dilata si mga nagninegosyo sa parte mismo kan mga dilata, mga sardinas, asin iba pa. Digdi po mga tugang tatawan na o-oportunista naman na sa bagay na ini. Posible dang maglangkaw na presyo ka na mga dilata. Si mga parasira, pati mga parasira, mga tukang, sa bagay gagamit man kaya ni na krudo na mga paradakop ni na sira. O, pati mga parasira, apektado, mapalangkaw naman dani na presyo ni na sira. Ay pambihira. So ginibong dahilan, iniyo pong gira dumampo sa parte mismo kanda Israel, asin banda sa parte mismo kanda Iran na mga tugang. Nagparapakiaram kayo ni yung Amerika. Pag nakiaram ang Amerika mga tugang salado po ka na gira kaya ang gira negosyo yan. Negosyo yan. Ang Amerika mga tugang nakiaram na naman so ibinandira na naman si sa indang mga ginibo na mga panglaban sa giyera, mga eroplano, kung ano-ano pa, ibinandira na naman kan Estados Unidos de America. So iyan mga tugang saro yan sa parte mismo kan na negosyo kan ng Estados Unidos de America. Ngunyan, si President Donald Trump kanda Amerika kan Estados Unidos de America, mga tugang, nagpahayag, nag-anunsyo. Dahil ko aram kung iniyo po, totoo ining pahayag ni Donald Trump na mga tugang. Ang sabi ni US President Donald Trump, nagkasundo na daan na Israel asin na Iran, siguro nagmahal na kaya si presyo kan produktong petrolyo. Kaya nagkasundo na ining dua. So nagkasundo na po daan na Israel asin na Iran na magkaigwa po kan na pinag-aapod na complete asin total ceasefire sa laog ni na dusing aldaw na gyera kaniyo pong duwang nasyon mga tugang pagkalihis ka nagkapirang oras ngunyan. Ngunyan na aldaw nagkasundo po mapundo man lang pala na gyera sa pagultanan kaning duwang nasyon nagpara kadakol pa kuyan po kadakol pa mga tugang ang nakadamay, lalong-lalo na nagkaarapiktaran ito pong mga sibilyan, si mga nagtatrabaho duman sa ibang lugar, haros gabos, apektado kanito itong mga sibilyan na tatrabaho duman, bako lang po mga OFWs, pati ibang mga rasa, nagpurulok-pulok, tangani pong porbaran na iibakwar, ada sa indang mga kay manwa daraw na papuliun na sa kanya-kanya mga nasyones. Digdi sa Pilipinas nagkasibot mga opisyalis kan gobyerno tangani pong digdi harakuton si mga Pilipino na yaon po duman sa nasyon kan Israel, duman sa nasyon kan Iran na pabalikon digdi po sa parte mismo kan Pilipinas. So kadakul apuwer kayan may mga iba pang mga nasyon na naghero po tanganing pabalikon na sa indang mga nasyones sa indang mga kahimanwa mga tugang. So digdi ang sabi ni Trump, ang presidente kan Estados Unidos de America, nagkasundo na po daan na Iran saka Israel na magkaigwa po ni na complete asin na total ceasefire. Sa dusing aldaw kan gera kan duwang nasyon nagkapirang oras poon po ngunyan na mga tugang. Sa pahayag kaya, sa binatasan na pahayag ni Trump duman sa White House, sa parte mismo kan White House, sinabi kani ni Trump na mapuon na po ang ceasefire o ang pinagapod na tigil putukan sa oras na magkompleto na kan duwang nasyon ang sindang huring misyon. Ano ang mga pinagasasabi ni Trump
na magkakaigwa ni na total ceasefire, mga tugang, complete total ceasefire. Pag nakumpleto na hanuring misyon, ano na sinasabi kani na huring misyon, na pabuagon ang mga edipisyo pa duman, o ano pa ang sinasabi nga huring misyon, tabako pong malinaw ining pinagsasabi ni Trump na huring misyon, ha? Baka huring misyon pa buagon pa kung ano pa ang papabuagon, kan duwang nasyones, baka mapalayog pa nin mga mga missiles, mga tugang, iniyo pong duwang nasyones konspira pa. Day pa aram kung ano po ini yung pinagsasabi ni Trump na pagkatapos kan duwang nasyon kanda sa indang huring misyon. So sa kamagkakaigwa po kan pinag-aapod mga tugang na tigil putukan. So pinaglalauman mga tugang sa laog kan na 24 oras puon kasubagong pagkaaga sa laog na 24 oras official na matapos po ang dusing aldaw na gyera labanan kung saan pupunan inikan na Iran na asin na masunod po ang Israel, mga tugang. So hihilingon ta kung ano pong mga mission yan na huring mission nagigibuhon mapundo ang inot na mapundo kan gyera, mga tugang, iyo po ang nasyon kan na Iran, and masunod ang nasyon kan na Israel. Kung dai magpundo ang nasyon kan na Iran, sige pa ang atake kani, dai man mapundoan na Israel. Mabalos man mabalos po ang nasyon kan na Israel sa ano man na pwedeng mga movement, mga hero kaniyo po nasyon kan na Iran. Basado po, mga tugang, kay Trump sa kasagsagan kan na ceasefire and ambos lados, iniyo po duwang nasyon magdadanay na matuninong asin magalang. Magiging matuninong asin magalang. Susunod doon sa inda mismong napagkasunduan. Pag nahiling dyan, ansaro na may pinagabalga, pwedeng digdi, Arab-adab na naman, and gyera sa pagultanan ka na sarunga nasyon o kanduang nasyon. Alimbawa baga, mga tugang, mayo ngayang makukulugan, pagkatapos naglaog itong Iran, may mga syudadano duman. Alimbawa, egwanin mga syudadano kan Iran, may nailing na taga-Israel, yaon duman sa nasyon kan na Iran, inuragan, binugbog, nagadan, mga tugang, dahil magugusto po ang Israel na dahil po magbalos, mabalos yan, manggagadanan man yan in sibilyan, tagginadan si kababayan ninda, araw kayong ka proteher, araw kayong ka padangat, mga tugang kan na nasyon kan Israel, an sa inda po mga constituentes. Kaya kung igwayan dyan magbalga, may binugbog, mabalos ang Israel, mambubugbog man yan ni sibilyan, mga tugang, sagod na dyan mag-init na naman ang dalagan. So iyo na naman yan ang pupuunan kana gyera, mga tugang, kana duwang nasyon. Sumayong mangyayari kana ceasefire. So sana digdi po magdanay ang katuninungan asin na magalang o igalang an anuman na klase na napagkasunduan kan duwang lado, kan duwa pong nasyones nanganing totalmente na mauntok ang gyera. Kaya lang kadakol kaya nin mga nasyon, kadakol nin mga nasyon ang nagpupurbar, mga tugang, nadigdig kalabanon ang Israel. So pagkatapos kaya mapundo na naman ang gyera sa pagultanan kan nasyon kan Israel in Iran, igwa na naman in ibang mga nasyon, araw kan Palestine, araw kan Ebola, asin kadakol pa mga tugang na mga
lugar, kadakol pa ng mga nasyones, Lebanon, Egypt, iniyo po mga tugang an Iraq, iniyo po nagpururbar na dahil kani pinupurunduan and pakikipaglaban sa Israel, kadakol nagpupurbar na sakupon po patumbahon ang nasyon kan Israel, pero sa kaluy-haluyi kan na laban digdi po namamayagpag tindog pa man giraray mayo ni nakakadaog, mayo ni nakakasakop digdi po sa nasyon na ini mga tugang. Digdi na itaaram ko na pakatapos ka na ceasefire nini, iguan na naman magpurbar na nasyon. Kurso na dahon, kumbaga sa tao, kurso na dahon partner. Kurso na dahon iniyo pong nasyon ka na Israel, kumbaga sa tao, iba, permi pong gustong digdi, purbaran na maging kasuntukan kung sa tao, araw kayan, kurso na da ko ngayon. Uragan ta ngayon. Dahil man nagugustuhan ni Israel na magpaapi, mga tugang. So, digdi po, sigun ki Trump, sa kasagsagi ka na ceasefire, duwang nasyon kinakaipuan magdanay katrangkiluan an katuninungan asin na dapat na igalang kung ano man ang mga napagkasunduan. Malata pinagpapaabutan pa nin pagbati kaniyo po ni Trump an Israel asin an Iran sa pagkakaigwa kan kusog asin man kan sa indang isug asin kadunungan sa pagkakaigwa kan pagtatapos kan pinagaapon na the 12-day war. The 12-day war inisubot ang sarong klase nin gera na pwedeng maghaloy nin kadakol na taon. Asin digdi magtao nin distroso sa parte kan bilog na parte kan na Middle East. Alagad daisubot ini mangyayari masking aren kung magkakasurundo nasambit ng mga nasyones. Basado sa sarupong official na may pagkasabot digdi po sa negosasyon, manungod po sa ceasefire duman po sa parte mismo kan Israel and kana Iran, iniyo pong si Qatari Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, alawigon man ang pangaran kaniyo ay may Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Ang sabi kani ang nakapag-secure nin kasunduan sa Iran sa iyang pakikipag-ulay sa sarungpol o punkol sa mga opisyal kana Islamic Republic, mga tugang. So ini pala na ang Qatari Prime Minister, mga tugang, iyo ang naggibunin paagi na magkaigwa, mga tugang, nin pag-uurulay sa parte mismo kan sarong telepono and sa mga opisyal kan Islamic Republic, mga tugang, na digdi po magkaigwa na po nin ceasefire sa pagultanan kaniyo po, mga tugang, na nasyon kan Iran asin man nasyon kan Israel. Ini matapos sabiyon po ni Trump sa Qatari Emir na nagtugot ang Israel sa lado po kana ceasefire, mga tugang. Nagtugot po daan na Israel sa lado kan ceasefire. Kinumpirmar kana sarong opisyal kana Iran na nagtugot man sinda sa ceasefire, alagad mayo pang komento digdi, mga tugang, gikan sa lado po kana Israel. So nagtugot na po, kinumpirmar kan sarong opisyal kan Iran na nagtugot na sinda sa ceasefire, alagad sa lado po, mga tugang kan na Israel mayo pa ni na komento.
day pa ako na Israel natugot na po sinda sa parte mismo kana nasambit ng ceasefire. Apwera kana pahayag po ni Trump na nagsasabi si Trump na nakaulay niya ang Israel mga tugang asin nakipag-ulay sa Qatari Emir na nagtugot na po dan Israel sa lado po kana ceasefire. Pero mayo pa talagang pinagbubutasan na opisyal na pahayag, partner. Mayo pa nin opisyal na pahayag na pinagbubutasan ang mga opisyal kan Israel mapadapit digdi sa sinasabi ni Trump mga tugang na nagtugot na sinda sa ceasefire. Kaya digdi abang-abangan ta mga tugang, abang-abangan ta sa laog kan na 24 oras maaraman ta kung talagang digdi po tapos na ang gyera sa pagultanan kaniyo pong duwang nasyon. Ika daw pastor, aputon ta ka daw, ika ang mga gyera duman sa parte kan Middle East, inarabot mo, kan ikayaon pa duman. Kan nagtatrabaho ka pa duman sa Saudi Arabia, Saudi Arabia. Istoryan mo ko, pastor. Na si pastor kaya mga tugang itong Gulf War inabot ka ni duman, tayaon pa yan duman si pastor. Bakong inabot mo pa itong Gulf War duman patapos pa to itong pinakauri duman na laban itong sa Lebanon, partner. Si pastor inarabot ni duman mga tugang ining mga gyera. Ako kaya gusto ko kuta na makaulay itong mga tugang niya to na rayaon duman na naka-eksperyensya kaniyo pong gyera. Ikadakol na mga Pilipino dumada na rayaon na digdi po sa Pilipinas sa mga tugang na inarabot ninda itong mga gyera duman po sa parte mismo kana Middle East. O si pastor inabot mo pa itong laban kan Kuwait saka Iraq yaon pa nga ni pala siya duman. Itong Gulf War mga tugang yaon pa. Irestoryahin na kami, pastor. Pambira ka. Maipaabot mo lang ang experience maipaabot mo lang ang experiensya mo duman sa satuyang mga kababayan na mga tugang. Mas mariyan ta dokumentado, maisasabi mo sa muya kung ano si mga experiensya kana mga Pilipino o kamo si mga experiensya nindo kana kalis na panahon kamo man na iaon duman mga tugang o sigira kanda Israel sa kakanda Egypt iaon pa naman si pastor mga tugang kanda panahon na ito nagkaigwaning gira bagaan na Egypt sa na Israel mga tugang malanganita si Anwar Sadat binawian nin buhay kadakol na mga experience po dumanda. Susaro kaya sa nag-trigger kan sunod-sunod na pag bubumba kan Iran na mga tugang sa parte mismo kan Israel ini yung paglusob kan Estados Unidos de America. Saro yan sa nag-trigger tanaki aram na naman tulos mala ta kinundinar baga kinundinar mga tugang kan United Nation, UN, si mga kaalyadong nasyon kan na Amerika, mga kaalyadong nasyon na mga tugang kan Pilipinas, kan Israel, kinundinar si paglusob kan Estados Unidos de America. Kaya nag-arab-adab, kaya nagbalus iniyo pong Iran na mga tugang daing hutawot na pagpalayog kan sa indang mga missiles sa parte mismo kan nasyon kan Israel mga tugang. Tapag naglalaog ini yung Estados Unidos de America, mas lalong naglalalaan na sitwasyon. Mas lalong naglalala po na naglalalaan na sitwasyon. Although kung minsan napapasipay man kani ang sitwasyon, alagad bago kayan, bago nagiging tuninong ang gabos, naglalala mo na ang sitwasyon kan gyera.
pag mina-entry, mina-bali ang Estados Unidos de America. So iyan na mga tugang, ano po, ang Israel government, mayo pa po ni pinagbubutasan na ano pa man na statement o pahayag, kumpirmasyon, mapadapit sa pag-ako ninda na ceasefire. So 24 hours baka ngunyan mga tugang o sa masunod na mga oras magpaluwas nin official statement na kinukumpirma itong pahayag ni Trump kana US na magkakaigwa kana complete and total ceasefire sa pagultanan kana Israel asid ba na kana nasyon kana Iran. Ini marayman ini, marayman ini mga tugang, tanganing makabuelo na ang gabus. Makabuelo na. Pero, digdi po, sa kana pagpurli, kung may mapuruli pa na mga kababayan ta, digdi po mga tugang, sa parte ka na Pilipinas sa partner, ta siyempre yaon yan na nervyos may trauma na mga kababayan ta. Ano yan? Libre yan. Libre. Isay man na nagpalibre ka yan. Isay man na nagpalibre ka yan na partner. Iyo. Oo. Sige. Sige. Oo. So, iyo. So iyan na mga tugang dalagan may mga tugang kitang Pilipino daita aram kung si mga tugang ta mga Pilipino mga OFWs na yaon po naman sa parte mismo kanda nasyon kan Israel sa Middle East asin man duman sa nasyon kan Iran kung mabalik pa sindadigdi sa Pilipinas sa tao kanda announcement na magkakaiguanin na ceasefire sa pagultanan kanda duwang nasyon. Pero mga tugang iyon ni itong kung ikukumparata dapat handa kayan na mga Pilipino partner ang Pilipinas handa dapat kayan tanganing si mawawaraan in trabaho mapuruli na mga OFWs igwanin malalaugan partner. Bako itong sinasabing mataong kita nin ayuda tawan tanganing 10,000 pesos, 20,000 pesos. Iyan sarong bulan lang waki na yan partner. Wara na yan na 20,000 pesos na yan. Iyo baga pastor? O ika pastor, taali ka duman na sa parte mismo kan Saudi Arabia. An 20,000 baga sarong bulan wara na wara na yan naagi lang yan na mga tugang. Sudigdi kinakaipuan igwa po nin programa talaga na nakalaan ang gobyerno mga tugang para po duman sa trabaho kan sa tuyang mga kababayan. Dapat digdi may programa na o iyon ni ang isinusulong niyan kan gobyerno provincial kan Camarines Sur digdi po sa paagi po ni Governor Elry Villafuerte ni Governor-elect Elry Villafuerte and Congressman Migs Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte na magkaigwa po nin oportunidad trabaho digdi po sa satuyang lugar. Kaya labo-labo po baga mga tugang and paghanap nin mga programa, paggibo nin mga programa kana sa tuya pong gobyerno provincial kan Camarines Sur sa paagi po kan mga Villafuerte na magkaigwa po ninda trabaho digdi po sa lokal bako na duman sa abroad partner. Tamaano ka pa man sa abroad kung may trabaho na digdi sa parte mismo kan na lokal kung makakalaog ka na ninda trabaho sa lokal pa man tamaduman ka o arog ka ni bigla na nagkakaigwa kan pinag-aapod na gira partner maraysa na pati kung ang gira duman guro granada sana pastor uy pastor pastor maraysa na kung mga guro granada sana missile ang nagdadali duman na mga tugang talagang pag tinugpaan ka kayan ay ang nahawak mo kayan iinda so iyan na
bako yan araw kay na ordinaryong gera na nangyayari po duman sa parte mismo kana Middle East mga tugang. Kaya digdi nagkikrear na po ang gobyerno provincial kan Camarines Sur, nagkikrear na nin kadakol na mga empleyado mga tugang. Naggigibo na nin na programa. Arog po kayang kahiwas ang pag-iisip kan mga Villaporti, an sa indang vision, an sa indang views mga tugang, pinapahiwas ninda an sa indang kaisipan, tangani po na imbis na maduman sa abroad, an sa tuyang mga kababayan na harayo na sa pamilya, mamundo pa, gira pa ang naabuton mo duman, idigdi ka na lang, maano ka duman kung may oportunidad ka na digdi, iyon yan pinaggigibo kan mga Villapuerte mga tugang. Pero dahil maninda hinahali itong posibilidad na digdi po mga tugang mag-arabroad man itong mga kababayan tataku gusto man. Pero mas tinatawan ninda nin prioridad na digdi po sa lokal makalaog ning trabaho an sa tuyang mga kababayan. Kaya labo-labo po baga ang pag-imbitar kaniyo po mga tugang kan gobyerno provincial kan Camarines Sur sa paagi kan na piso office na mag-imbitar nin mga employer nin mga kumpanya tangani po na makalaog nin trabaho an sa tuya pong mga kababayan. And padagos po digdi sa parte mismo kan na probinsya kan Camarines Sur sa pagkrear po nin manlain-lain na mga proyekto na kung saan sa mga proyektong ini na pinagkikrear kan gobyerno provincial kan Camarines Sur, makakalaog na nin trabaho po an sa tuyang mga kababayan na daina po kinakaipuan pa na magduman po sa abroad nin huli ta igwa na sinda nin oportunidad, igwa na sinda nin trabaho po digdi po sa parte mismo kan sa tuyang lugar. So arog po kayan, yaon po nakaprograma na, iniisip na, dai pa man nangyayari, ginigibo na mga tugang. May plano na ana mga Villapuerte. Mala yan ta dyan po sa parte mismo. Sa parte mismo, saro lang, na example, dyan po sa Kapitolyo Provincial sa Banwaan Canpili, mapatindog nin sarong private hospital. Pag nagkaigwa kanina, pag nagkaigwa po dyan in private hospital, hilingon mo, ano ang mangyayari? Piraan kaipuan, tainiyo po moderno na private hospital, pang world class na dating mga tugang. So pag nagkumpleto yan sa ekipay, may mga kaulay na, so ano ang kinakaipuan dyan? Mga empleyado, mga doktor, mga nurses, mga pharmacists na iniyo pong mga kuyan pa, nurse, midwife, janitor, saka kadakol pa na mga empleyado. Sa sarong hospital na mga tugang, dakulang hospital, an ititindog dyan, bako lang po na an empleyado dyan pwedeng abuton po nina 1,000. Hospital pa lang yan, partner. So pwede nang abuton na 1,000 an empleyado dyan. Tas yung mga driver ka na ambulance, janitor, partner, pagkatapos mga nurse, doktor, midwife, ito pang medtech, X-ray technician, so kadakol na mga kaipuan sa sarong hospital, pwedeng 1,000 na po ang makakalaog na dyan na empleyado. Hospital pa lang yan. Now, mapatindog po dyan kan pinag-aapod na bagong syudad. Bagong syudad. Pag nagpatindog kanina, makrear kaning bagong syudad mga tugang, kadakol nin mga edipisyo, mabugtak nin mga mall. So sa mga mall, pag nagbugtak po dyan,
pira na ang kinakaypuan, i-estimate mo lang, i-estimate mo lang ang mga mall digdi po sa laog ka na syudad ka na naga. Eniyo pong nagpupuon sa parte kang is. Ining sa parte kang is nagpupuon. Taba kasing ilun ako ni pastor. So ining nagpupuon sa is. Nagpupuon sa is. Lampas na po yan ni na 1,000 ang empleyado dyan. Bakong iyo partner. May mga gwardya pa na mga tugang sumakriar kanin trabaho sa mall lang, may tulo baga dyan o 2 mall lang, may 2,000 ng trabador plus 1,000 itong sa hospital, di may 3,000 na mga tugang na mga taga-Camarinesur ang matatawanin trabaho. Now, iyan po sa mall pa lang mga tugang. Makriar pa dyan, siyempre nina mga sinasabi terminal. Terminal, kaipuan pa po ang trabaho dyan. Kaipuan pa. Pero sabihin ta na lang 50 ngaya ang trabahador o empleyado ang kinakaipuhan. So, apuera kayan, may mga ikikriar pa nin iba dyan po sa lugar na iyan. Mabugtak pagiraray kaniyo po mga tugang na call center. Madadagdagan ang call center. So, dai mo na talaga ang mga taga-probinsya kan Camarinesur may alternatibo na digdi lang magtrabaho sa parte kan sa tuyang lugar lokal. Igwama na mga trabaho sa luwas kan Camarinesur, padagos man na nakikipag-koordinar ang gobyerno provincial kan Camarinesur, ang piso, padagos man sa pagkalap ni mga kumpanya sa Metro Manila ngayon, Laguna, Calabarzon, o Ararani lang. Ararani lang po ang lugar. Pwede ka lang magpuli-puli. Sirisimana, o kung daiman bulan-bulan, makakapuli ka. Bakong arog kadtong yaong kaduman sa abroad, na mismong kalaban mo, ang kapungawan. Partner? Pungaw ka sa pamilya mo. Apwera kan pungaw ka sa pamilya mo, ang komunidad na sa imong iibanan, dai mo aram. May mga makakahalo ka na kaabot mo palang duman, kursunada ka ng bugbugon. Bakong iyo, partner? Naku amo pa si amo mong pagkatapos nagtatrabaho ka duman, gusto mong maging maray si buhay kan sa imong pamilya digdi, pag abot mo duman si amo mo, dibil-dibil pala ng pag-uugali, mamaltraton ka pa. Pagkatapos, sasabihan ka pang naghabon ka, partner, maski daiman. Sasautan ka. Pag nagka-uyon ang duwang nasyon, magkakaigwa pa nin gira, partner. Magkakaigwa pa po nin gira. So, arog yan kayan, day ka nakakasiguro duman po sa party mismo kana ibang nasyon na dudumanan mo. Day ka nakakasiguro, ta iba man ang rasa duman, pastor, iba man ang rasa duman, iba ang pag-uugali duman mga tugang. Bako yan na Pilipino. Pero ang mga Pilipino duman sararo, ta sisay pa man ang magtatarabangan kundi mga Pilipino. Pastor, sararo man ang mga Pilipino duman. Kaya lang, mga tugang, pag abot mo duman, ibang rasa, an sa imong amo. Ibang rasa, dai ka pati basta-basta makaali, abo mo na, sa imong employer, dai ka basta-basta makahali. Abo ko na dyan. Mga tugang, bakong arog digdi sa party mismo ka na sa tuyang lugar, na pag habo mo na, pwede kang mag-resign, ay dumandai. Kaya nga ni, pastor, dyan na nga ni, pastor, i-share mo sa mo itong sa imo mismong eksperyensya kung saan ka nagtatago kadtong nagbuburumbahan duman sa parte mismo ka na Middle East. Iyan ang gusto mi kuta ng may nakakaulay, ito naka-eksperyensya kan giyera duman. Si pastor kaya nasusupog pero pag Domingo,
labo-labo ang programa kanini pastor. Pag Domingo, mga tugang puon alas 6 nin pagkaaga, abot alas 12 nin pagkahapon. Ang programa kani ni pastor mga tugang. Pero ngunyan supog. Ini ko ta na araw kaya na mahanap daw ko, i-project ko daw yan. Ito mga hali sa abroad, hali sa Middle East na nakaabot. Si classmate ko, ihaluyon naman, pareho man ni pastor, haluyon man naman sa partikan na Middle East. Inarabot niya man si mga gira kadto, silaban kan Israel sa pagultanan kan Lebanon, laban kan Israel sa pagultanan kan Egypt, inarabot niya. Pagkatapos itong Gulf War, inabot niya. Malat ang Pilipino talaga partner, ang mga Pilipino, pastor, ang mga Pilipino talaga sugarol, maski yaon duman sa abroad, ang gibo daan ninda partner, di may maparalayog, nin missiles, o sa target nagpupurustahan, iyo dayan ang gibo ninda kadto masarakat da sinda sa atop. Patapos sa target niya, puros mga parasugal talaga ang mga Pilipino, maski sa in ka makaabot, maski nagigiran na tinatayaan pa ipambira, iyo dayan inda kung totoo man yan itong basta yan sabi sa ko, classmate ko, kami nga classmate, pag nagsasakat nga ako, pag nagpupuruto ka na, nagigiran na nga, kami nga nasarakat nga mga Pinoy, nasarakat nga sa atop, pag tapos nga, yung nga, nagpaparalayog yan na, arayo man nga yan sa muya, bako man nga kami ang target, tapos nagpaparalayog nga na missiles, iyan nga, pinupurustan mi, sasabaton nga si iba, sa target. Ako man nga sa lawos. Purustahan da sinda partner. Pag na-target, daog ka. Tinamaan nga. Ipambira niya ako kamo niya ako totoo man yan. Ay totoo nga yan, classmate. Ito hahanapon ko to. Nganing bag-ulay-ulay kami mga tugang. Mas maray, anda daralagan, sa tuyang mga kababayan na nakaka-experience kayan duman na iyo po ang nag-iistorya o pag-arog po kani sa insinda nagtatarago di naaraman taman ano an kamurugta kaninda duman siyempre duman sa mga lugar kung sinda na ang pinopunterya yaon sinda duman sa lugar siyudad an pinopunterya siyempre yaon sinda sa siyudad halimbawa sa insinda natarago o paano ang pagkakaninda kayan taday man sinda nakakasiguro na mapundutulos ang pag-atake. Siyempre, si pagkakaninda, paano yan? Ano yan, may nagtataga serbi man sa inda? O baka ang nadadangog talang, duman sa mga nadadangog ta, na ang gobyerno nga, sige ang padara, dahil nga pinapabayaan, nagtataw ngayon yung pagkakan, siyempre, gobyerno yan, salado man hindi yan. Pero, itong mga aktwal na yaon duman na mga obrero, iyan ang dapat ang aramon. Kaya nga ni, digdi, mas magayon ining programa kan gobyerno provincial kan Camarines Sur, mga tugang, preparado na ang gobyerno provincial kan Camarines Sur na minakrear nin mga trabaho, mga oportunidad, digdi po sa satuyang lugar, digdi naisip na kan gobyerno provincial kan Camarines Sur kun gurano ang pangangaipo kan sa tuyang mga kababayan na daina kinakaipuan pa na magpasiring po duman sa abroad. Iyo baga, maano ka pa man sa abroad kung an oportunidad rayao na digdi, ginigibo na kan gobyerno provincial kan Camarines Sur, tinatawan na kita nin trabaho, maano ka pa man duman sa partibismo kan abroad, all day, maray, dakulaan na sweldo, pero kung arog man kanisigi man ang gera, ang buhay mo, peligro man na maray, nabubugtak sa alanganin, dahil ka nakakasiguro kung makakabalik ka pa na buhay, kung dahil matatamaan sa imong lugar, kaniyo pong bakbakan, kana mga nasyonis naman sa partikan na Middle East. So mas maray na,
digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Although ba kung dakula o na maray, ana sweldo, pero natataparan maski por paano may nagagamit ka sa imong pangangaipo oral daw. So iyan po ang kagayunan. Iyan po ang mga nahihiling ta na mga preparasyon na pinagigibo po ka na gobyerno probinsyal. May mga antisipasyon ta. Ang sabi kan gobyerno probinsyal kan na Camarines Sur, maano pa man niya kita duman sa abroad. No? Itatauta na ngayon, hanap ngayon kan mga kababayan ta, trabaho. Totoo man po talaga trabaho. Itauta na ngayon, maggibo na ngayon kita nin trabaho. Digdi sa parte kan sa tuyang lugar, tangani, naan sa tuyang mga kababayan, dahil na magpararayo pa, dahil na magpara abroad pa. Tama po baga, tama po ini yung gibo kan na gobyerno provincial takan na probinsya kan Camarines Sur sa paagi kan na mga Villaporte. May antisipasyon na sinda. Asin na hinihiling ninda, puwera kadtong magkakakita an sa tuya pong mga kababayan na magkakaigwa din income, seguridad pa kan sa tuya pong mga kababayan an hinihiling po kana gobyerno provincial kan Camarines Sur. Sumahayo kayan nin iba. Kaya pasalamat kita ta digdi po maray, malawak an views, an pag-iisip, an vision kana sa tuya po na mga leader kan na probinsya nin Camarines Sur sa panginginot po ni Governor Elry Villaporte, Congressman na Migs Villaporte, asin man ni Congressman na Luigi Villaporte. So pasalamat kita kayan. Tadigdi, ginigibuan na nin mga paagi kan nasambit ng pamilya Villaporte an pangangaipo kan mga namamanwaan digdi po sa laog ka na probinsya ka na Camarines Sur. Ini sinasabi ta mga tugang dahil naiisip kan iba, ining mga programang ini na dapat sinasabi ni kan ibang mga taga-radyo, ngunyan maiisip ta, mga tugang, natama pala niya ang ginigibo kan gobyerno probinsyal, maano pa man niya kita duman sa abroad. Ang gobyerno probinsyal nagtataunin trabaho mga tugang, lokal, maging sa nasyonal, and maging sa abroad. Bahala ka kung igwaman mga gusto ba yung mag-abroad, partner? Nagkukuasin din mga employer, nagkukuasin din mga kumpanya, mga agency, mga tugang, na nagpapalarga pasiring duman sa abroad, takong gusto man. Pero mas priority digdi po sa laog lang mismo ka na probinsya kan Camarines Sur, dai ka na mga tugang, kung hihilingon mo, dai ka na madidipisilan, and dai ka na mararayo pa sa imo pong pamilya. Sa imo pamilya. Kaya digdi sana sana mga tugang maisip-isip kana sa tuyang mga kababayan. And ining mga oportunidad na ini na tinatao po kana mga Villafuerte, pagbugtak nin panibagong syudad, mga tugang, call center, hospital, pagkatapos iba pa mga tugang na mga development na pinagdadara digdi po sa laog kan probinsya kan Camarines Sur, nagkikrear po nin oportunidad, trabaho sa parte kan sa tuya pong mga kababayan. Bueno, good morning, marhay na aga po ki Sir Billy Pribaldos. Good morning tabi Sir Billy, ki Sir Romeo Villano. Good morning tabi Sir, nakaantabay sinda permi sa laog kan sa tuyang programa. Good morning po tabi Sir. Ki Sir Lauro Rivera Sanusi, ki Sir Luis Rivera Sanusi Jr. Good morning tabi. Ki Ma'am Mayra Obias Cuba, good morning. Ki Sir GC Casin, good morning. Ki Ma'am Lydia Rodrigo, good morning. Ki Ma'am Rota Clidera, good morning. Ki Ma'am Reiki o ki Sir Reiki Ducarisa Ulikino, good morning po.
Kisir na Leon na Camba Morano Tercero. Good morning po tabi sir. So good morning sa Indo. Sering man paabutan tapan ni na marhay na aga mga tugang sa tuya pa nga mga parantaway na padagos po na nagdadangog digdi po sa laog ka na programa. Sa Indo po, marhay na aga sa Indo. Sabi ni Boss Oka, pwedeng magamit ngayon. Pwede Boss Oka. Pastor? Pwede na Boss Oka pa. Pag nag-request ang Boss Oka, pwede. Sige, dumampo sa mga kababayan ta mga tugang. Sa tuya pa nga mga impormasyon na mga tugang. Big inspection na ni President Bongbong Marcos and 1.3 toniladang shabu na na-recover po duman sa parte mismo kan kadagatan kan na Luzon na na-turn over kan mga parasira sa mga autoridad. Nasambit na pong nasabat na droga na nagkakantidad na 8.8 billion na ba kung milyon ang nakatalaan na iniyo po rauton sa paagi po kan pinag-aapod na terminal decomposition na mga tugang. Basado kay Presidente, 62 billion pesos na kantidad ken shabu ang nasamsam kana nakalis na tulong taon asin digdi po pinagpayag kanin na dagos po ang laban kontra sa illegal na droga alagad ini sa paagi ni na marhay na pagdakup kana mga autoridad bako itong sinasabi mga tugang na kukulugan mo ana sarong pusher na daima naglalaban. Kinakaipuan na digdi po mayong makulugan sa pagdakup kana mga pusher na ini asin na mayo nin bawian nin na buhay. Ibaan na dalagan kan kampanya kana administrasyon ngunyan ni President Bongbong Marcos kumpara duman sa kampanya sa sa war on drug kaniyo po mga tugang ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Itong kidigong ang kampanya pagpapatayin nyo ang mga pusher garada nun. Kay President Bongbong Marcos ang kampanya, ipadagos ang kampanya laban sa droga, pero ibitaran kung mapipwede mayo nin makulugan, asin mayo nin bawian nin buhay. Pero kidigong, sige, yan mga pusher na iyan, pagbabarilin nyo at pagpapatayin nyo. Araw ko yan si mga dalagan ka na panahon. Kaya kadakol nin mga binabawian nin buhay. Pero ang sabi kan mga autoridad, naglaban man kaya siyempre, mga tugang, maski ini yung order ni President Bongbong Marcos na dapat mayo nin makulugan, mayo nin bawian nin buhay, kung nasa peligro na ang buhay kan autoridad, kung itong dadakupuninda, nagbunot nin badil, asin nagpaputok, ang mga autoridad mapipiritan man na retaliate mga tugang, magbalus. Dyan na pwedeng igwaman girarainin na bawianin buhay. Pero ito po depensa sa sadiri kana mga autoridad. Depensa lang sa sadiri. Kaya nangyari ito. Gusto man na ibitaran kan mga autoridad na mayo nin makulugan, mayo nin bawian nin buhay, digdi po sa kampanya na ipagpadagos ang pagdakup, dumana sa mga persona na involved sa illegal drugs, kun ang buhay kan autoridad, kan sarong apprehending officer, namumugtak na sa peligro, asin sindan inot na binadilan o binadil, pinaputukan, alangan man na dyan ang mga autoridad, easy lang, daing nga kamo magbunot kan badil nindo maski pinapaputukan na, daing nga kamo magpaputok ta, ang sabi niya, daing nga mahiyo ngayon nin makulugan, mahiyo ngayon nin
mayo nin makukulugan, mayo ngaya nin dapat bawian nin buhay. Pero kung na alanganin naman, nasa peligro na ang buhay, so iyan, mga tugang, basado yan sa mga konsekwensya. Nadepende iyan, mga tugang, sa partibismo kanda operation. Takun ininutan ka na, inuragan ka na tulos, pinaputukan ka na, sunod-sunod ang putok, ano naman ang gigibuhon mo? Alangan mo na, uy, day ako mapaputok, day ako magamit kan badil, ta kasugo-sugo iyan. Kasugo-sugo iyan na dapat mayo nin makulugan. So, depende sa sitwasyon. Ano po? So, pero, sagkod ng iibitaran yan kan mga autoridad. Taiwan sugo kan presidente, na mayo nin na makulugan sa kampanya kan druga maski ngani labo-labo, maski ngani dagos-dagos ang kampanya sa illegal drugs. Ano po? Mayo nin makukulugan, mayo nin na mababawi din na buhay. Bakong araw kadto itong kidigok talagang sige, tinatawanin autorisasyon, tinatawanin permiso ni digong ang mga autoridad na pagbabadilon, gagadanon, itong mga pusher. Ano partner? Igwa nin bindisyon, ali kidigong, partner, itong kampanya sa war on drug. Pero digdi sa kampanya ni President Bongbong, darako po nindo poon duman sa sadit. Darako po niyan. Pero mayo nga nin dapat makulugan. Kung pwede, mayo nin makukulugan, asin mayo nin mababawian nin buhay. O pwede man baga partner, pwede man talagang gibuhon yan, yang kasuguan kan presidente. Dako pon si mga pusher na mayo nin makukulugan, na mayo nin magagadan. Pero kung an order mo, nangaya, digdi, anda pusher, garadanon yan, baradilon yan, kung si pusher palang partner, nagdulag, pwede mo nang badilon, gadanon mo na. Tayo an order egwana ni na permiso na nagali sa presidente. O iyan si panahon niya ni Digong. Iba man ang panahon ngunya ni President Bongbong Marcos. Ang panahon ni President Bongbong Marcos sa kampanya dapit sa illegal drugs, makakristyanong iro. Pastor? Makakristyanong iro, mahayong makulugan, kung pwede, asin mayo nin babawian nin buhay, kung pwede, magkadarakop lang. Iyan, makakristyano na kasuguan kan sa tuya pong presidente. Arog yan kayo nandadaralagan. So binisita na mga tugang kan na presidente, iniyo pong nakumpiskar mga tugang na aabuton po sa 1.3 na toniladang shabu na na-recover sa kadagatan kan Luzon asin na i-turn over kan mga parasira sa mga autoridad. So ngunyan niya na pagkaaga binisita kan presidente ang mga nasabat na pong mga druga na nagkakantidad 8.8 billion peso na katalaan na rauton sa paagi po kan pinag-aapod na thermal decomposition. Asin na sabi kan presidente 62 billion pesos na kantidad kan shabu ang nasamsam sa laog lang nin 3 taon kan sa iyang termino. Dakulo na talaga, isipon mo 62 billion peso, billion sa laog nin 3 taon. Si kadto pa kadakol pa yan, si panahon pa ni Digong kadakol pa yan. So talagang grabe na ang droga digdi po sa Pilipinas sa mga tugang. So ang sabi kan presidente, dagos-dagos ang laban kontra illegal drugs, pero digdi po mayo nin makukulugan kung pwede, asin mayo nin babawian din buhay kung maiibitaran man lang mga tugang. So, garo, digdi, mamamaaram-aram na naman kita, inabot na naman kita ni na oras, mga tugang ni napapamaaram, pero duman sa mga kababayan ta, saro, 2, 3, 4, 5, anom na aldaw na lang mga tugang, katapusan na naman kan bulan kan Hunyo. Anom na aldaw na lang partner.
katapusan na naman kan bulan kan Hunyo. So gustong sabihin kayan, sarado na ang kabangang taon, partner. Ano? Wara na ang kabangang taon na naman ang hahalaton tatanganing magpasuna, magpaaram na ang bulan kanda o ang taon kan 2025. So madali lang yan, anom na taon na naman, anom na bulan na lang nga, mga tugang, anom na bulan na lang ang hahalaton ta, mapaaram na po ang taon 2025, malaog na naman ang taon 2026. Mga tugang, duman sa mga kababayan ta, inabot na kita nin oras nin na pamamaarama, mga tugang. Sa pangaran na mga tugang ka na sa tuyang mga nakaibana na sa pagpaabot po ni na mga impormasyon. Kay Ma'am Elsa Amante, good morning po tabi ma'am. Marhay na aga po tabi sa imo, kay Ma'am Elsa Amante. Bueno, yaon dyan na kaibanan niya to sa Engineering Department, mga tugang, si Sir Pastor Serge Marmol, kaibanan taman si Chief Engineer Ariel Camarote, asin man si Sir Stephen Pabis, mga tugang. Mga tugang, salamat sa mga parantabay kan papitik-pitik lang. Mga tugang, salamat sa mahal na Diyos, tinabangan kita, kana sa tuyang trabaho na matapos ngunyan, kaya uya po an sa tuyang daily bread. Mula sa Mateo 19:26, datapwat sila'y tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanila, sa mga tao ito ay hindi maaaring mangyari. Ngunit sa Diyos, ang lahat ng bagay ay posible. Amen. Salamat po sa mahal na Diyos, sa mga tugang. Salamat man sa Indogabos sa pagantabay sa papitik-pitik lang. Ako po si Pitik Junel Cuba, mabaluskan sa ito pong pag-antabay. Salamat po mapa sa tuya pulugodan biyaya, patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Basta barata, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS. BBS FM.